Actually, tunit ko po yun eh. Hindi ka naman napikon at hindi mo sinabing, bakit? Kasama ko ba si Angelica? Hindi po. Okay. Derek is a very good friend of mine. And then, I think it's very cute. It's very funny. Kasi, yun nga, feeling ko nga, nag-level up ako. Parang tumangkad ako. At lumaking katawan ko, nagka-Angelica pa ako. O, diba? So, flattered ka. Opo. Okay. Napaka-humble mo naman. Okay. Pero, di ba, ito na, ang Love Life. Makinig kayo, Love Life. Taken na to ito. Dahil, for more than a decade na kayo ni Mia Cabalpin, a sportscaster at saka Party Pilipinas choreographer, no? Ano ang sikreto niyo? Ba't tumagal kayo ng more than 1 decade? Oh my gosh. Ako po sa tingin ko yung friendship yun eh. So we've been friends for more than 10 years. Tapos we officially got together po 2 years ago, 2009. And sa tingin ko po yun nga yun eh. Yung the trust built by the friendship. So kilala ko po siya, kilala niya ako. I've seen her through everything. She's seen me through everything. And then when we decided to get together to make it official, yun, naging seamless po siya. Okay, ito, ikaiyak ng lahat ng mga kababaihan. Pero may balak na ba kayong magpakasal? Hindi pa po. Siguro po mag-ipon po muna kami. And then maybe in 5 years, we'll see po. So pwede ka pang agawin? Opo. Willing siya. Okay, nako naman, talaga naman. Nako, speaking of pang-aagaw, ito lang ha, nako, with due respect kay Francesca Far, kasi may Startalk source kami nagsabi na ang laki daw ng crush ni Francesca. Ano ang masasabi mo doon? I'm not sure po kung totoo, but bago din po ako sa Party Pilipinas, and I was very, very lucky to be part of this big production number with Miss Francesca Far. And I think she's a very professional young lady, very, very talented, very cute, very humble, very easy to work with. I think it's cute po. Pero parang yung jealousy level ng girlfriend mo, parang tumataas na. How will you defend yourself? Hindi ba siya selosa? Hindi naman po, kasi yun nga yun, she's a very confident woman, Mia Cabalpin, and she trusts me and I trust her with my eyes closed, so okay lang po yan. And then again, she was able to meet then Miss Francesca, they got along. And walang away? Wala naman. Okay, nako, talaga naman, that's very good pare. Nako, speaking of pare, at narito na ang ibang kasama ni Mark sa I Heart You Pare, kasama si Luan D, Carlos Gonzalez, si Kevin Santos, at saka syempre si Via Antonio. Please join us. Okay. Hi. Okay. Hello. Sige, napaka-gentleman mo naman. Mupo ka na sa ano to. So, okay, paki-invite naman sila sa I Heart You Pare. Ayan, I Heart You Pare, magsisimula na po sa February 7. Pagkatapos ng Machete, sana po supportahan niyo po kami, guys. Yes. Tuloy niyo na Ito yan. po yung first na tambalan po ni Ate Regine and Ding Dong Dantes. Abangan nyo po, meron din po kami mga guestings sa week na susunod and mall shows po. Yes. Gentlemen? Yes, and meron din kaming fan page. Kung gusto niyo ng updates on the show, hanapin niyo lang sa I Heart You at Asia, I Heart You Pare at asia.ph. And Kevin? Ayun, ini-invite po namin kayo, manood po kayo ng I Heart You Pare this coming February 7 after ng Machete. At syempre, napaka-gentleman, talagang tumayo siya talaga, si Mark. Okay, invite sila. Okay, sana po panoorin niyo yung I Heart You Pare Feb 7. We had a lot of fun making the show at sigurado po kami matutuwa Francesca, kayo. we like it. Francesca will love it. Yes, Okay. she will. Okay. Anyway, maraming salamat. So, I Heart You Pare po. Thank you very much. At ito, naku, exclusive dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nanalo isang Pinay bilang for the Supermodel of the World. Naku, ibabahagi niya ang kanyang kwento ng kanyang tagumpay. Abangan niyo yan. At saka ito pa, another exclusive dahil ang church wedding na Krista Ranillo at Nino Jefferson Lim sa Pilipinas, postponed. Bakit kaya? Abangan yan mamaya. At ang ama ni Luis ng Alakdana de los Reyes, wow, na-stroke. Well, mamaya, alamin natin ang detalye. Panoorin nyo. Salamat, Dr. Vicky Bello and the Flawless. Dear ni Luis Alakdana de los Reyes, na-stroke sa set. Bilang minor, todo bantay pala ang parents ni Luis sa set. Kaso may nangyari? Nandun siya sa may monitor, marapit kay Direct Mac. Tapos sabi niya nainitan daw siya, parang nahihilo. Tapos nasusuka siya. Yung tinapik niya yung mami ko eh. Siya yung para sabi, Ning, nahihilo ko. Tapos nakikita ko parang
naghihiwalay na yung mata niya. Tapos nasusukan na siya. So ako, medyo nilalayo ako kasi para hindi ako para mag-alala. Di raw agad ipinaalam kay Luis ang nangyari pero matapos ang shoot, sumugod rin siya sa ospital na pinagdalahan sa ama. Sabi ko, Daddy, magaling ka kasi namimiss na kita. Parang, kasi sila yung lagi ko kasama. So kapag ganito, kunyari, na... hindi kasi parang, minsan nakakalimutan ko na hindi ko pala sila kasama. Parang titignan ko, nasan ba sila? Ay, nga pala nasa hospital. Sa part ko kasi parang ang hirap. Kasi sa magkakapatid, ako lang yung halos walang time para magbantay. Tapos, syempre gusto ko rin nakikita yung daddy ko kung ano ba yung lagay niya. Sana, magpagaling na siya. Kahit hindi niya ako, kasi natamaan din yung mata niya, so medyo parang hindi siya nakakita malabo. Pero sana na naririnig niya ako na pagaling na siya. Tsaka mahal na mahal ko siya sana. Sana hindi na siya magtagal sa hospital para makasama ko na siya ulit. Ano ang mapapayo nyo sa mga celebrities na gumagamit ng social networking sites? A. Use it para mapansin. B. Avoid it para may privacy ka. To vote, just type for Space A or B and send it to 4627. At saka sa hindi pa nakaka-register, type for Space on and send it to 4627. O ano, TX na! Totally exposed! Kyla, nilait at inalipusta sa Twitter. Ang reaksyon ng R&B Princess, next na! Personally, below the belt. Ogie Alcacid, nasasablak na naman sa intriga dahil sa bagong appointment niya mula kay Pangulong Noynoy Aquino. Hindi po yan isang trabaho na, kumbaga, yayaman ako o di kaya ay isa siyang glamorous job, hindi po. Stargo DX!